Hi mga master, welcome to my channel. Ako nga pala si Francisco Baron Jr. Ang gagawin natin ngayon ay ang paggawa ng double size GI5 bead frame. Una magbibend muna tayo ng GI5 yung frame niya sa headboard. Ito yung ginawa kong pagbibend. Itong pipe bender na to ay ginawa ko lang to homemade hydraulic pipe bender. Yan, kung wala kang ganito na pipe bender, hindi mo magagawa itong isang tubo na GI5, isang tubo na D1. Ira-round mo, i-bend ng ganito. Kung wala yung pipe bender, mahirap. Pero dahil sa pipe bender na yan, kaya mong i-bend kahit didus pa yan, kaya. Lalo na kung dimidya, napakadali. Ito, ipapakita ko sa inyo yung pagbuo nito. Kasi sa ibang mga video na to, ibang mga video ko hindi ko na ipapakita sa YouTube. Ito lang. Ngayon lang kasi ako nagpo-post ng ganito eh. Dati wala, hindi ko nga nabibidyohan yung mga ginagawa ko. Pagkatapos itong event, ano natin to, we-welding yan. Sa pag-welding naman, 20 years na ako nag-welding, pero hindi naman natin sabihin na ako isang welder, kasi hindi naman ako pumasok na, wala pa akong pinasukan na kumpanya na pagiging welder. Basta maka-welding lang ako, tama na. Halos hindi naman lahat ng trabaho ko welding lang. Ang expert ko talaga ay pag kakabinet sa tiles. Naka 2 years din ako sa Qatar. Kung sa pagka-tiles lang, naka 2 years talaga ko contract sa Qatar, sa Shannon Engineering Company. Yan, tile ceramic talaga ko, tile setter. Pero kung pagiging welder, wala pa akong pinasukan na kumpanya pagka-welder. Pang sarili lang. Pero kung sa kahoy lang, cabinet, bali 6 years ako doon sa Maynila. Yung pinasukan ko dati na kumpanya, yung Biles Construction Company. Pero hindi ako nag-umpisa bilang piyon o helper ba. Kasi sa amin, yung kami kasi base IT course. Yung major ko is Civil Technology. Pang 4th year namin, on the job training sa isang construction company. Automatic kami karpintero, pero hindi naman kami swildado kagad ng isang karpintero. Allowance lang hanggang 1,200 hours. Pero pagkatapos ng 1,200 hours na apprenticeship namin, kahit hindi pa Abril o Marso yun ng graduation namin, hintayin na lang namin yung graduation. Pag natapos na namin yung 1,200 hours, mapirmahan na yung apprenticeship namin, pwede na kami magkarpintero doon sa sa Biles Construction dati yung pinasukan ko. Automatic kagad karpintero kami. Kaya hanggang ngayon, pagiging karpintero din yung hilig ko.
hanggang nag-graduate kami. 4 years yun. Building technology yung course ko, major. BSIT naman yung course, Bachelor of Science in Industrial Technology. Yun, kung sa trabaho, yung trabaho namin, ano yan, carpentry, masonry, plumbing, electrical, estimating, designing, yan, ginagawa ko yan. Pero sa pag-welding, hindi yan scope ng trabaho namin. In-experience ko lang yan. Pero 20 years na, mula year 2000 hanggang ngayon 2020, balit halos 20 years na. Pero hindi naman puro welding lang welding. Marami kasi akong trabaho, kaya kung pagtagpi-tagpiin yung trabaho ko sa welding, baka wala pang isang taon. Yan, binelding ko yan. Saka nakakasiguro naman ako sa welding ko ay kapit na kapit yan. Biro mo naman 20 years na, marami na akong napalpak, marami na akong pagkakamali dyan. Pero hanggang ngayon medyo pa rin nagkakamali, pero alam ko na kung ulitin ko yung wini-welding ko, alam ko yun kung hindi kumapit o hindi kumapit. Alam ko yun na pag grinder mo, kailangan ulitin mo. Dati hindi ko alam, pag winilding na yan, pag grinder, okay na. Akala mo nakadikit na yan kasi makikita mo naka-welding talaga. Pero hindi mo alam, pag nagalaw-galaw yan, matatanggal yan. Lalo na yung mga gate, may mga ano dyan, mga hinges. Kung baguhan lang yan, nako, marami na yan nangyari sa akin. Pero ngayon alam ko na, kahit hindi ako welder, alam ko na yung ulitin ko, papatungan ko yung welding. Kasi hindi naman basta-basta i-weldingin mo na isang spot lang, tama na, kasi manipis. Buti yung mga kuha niya makakapal, kasi ididiin mo talaga pag welding. Yung maninipis hindi pwede na idiin mo, mabubutas yan. Ito napuo na, binuo ko na, matibay ito eh. Sigurado ko sa welding ko, kasi alam ko na yun kahit hindi ako welder. Saka ito, napakasimple lang, ano lang, parang kukunti lang yung materialis mo na ilalagay. Hindi masyado maraming design, kasi pag maraming design naman, sasabihin ng mga master, sus, napaka-uwi naman yan. Ito simple lang mga master. Yung mga nanonood dyan, mga master, paki-subscribe naman please, para masuportahan nyo naman ako sa bagong mga video ko. Saka paki-like na rin mga idol, paki-subscribe naman. Saka huwag niyong kalilimutan paki-click sa notification bell para makasuporta kayo sa susunod kong video. Ito mga master, malapit na matapos. Please lang, wag nyo lang tapusin nyo naman yung video na to. Malapit na ito matapos, mga 3 minutes na lang. Saka napakagaan to, tingnan nyo, magaan lang.
saka matibay. Kahit isang tubo lang mapakan mo, matibay na siya. Lalo na pag nalagyan to ng plywood, magsabay-sabay na yung load niya. Napakatibay nito kasi schedule 40 to eh. Schedule 40 pang tubig yan. Hindi katulad yung mga binibinta sa market na mga bed na double deck. Malaki tingnan yung tubo pero napakanipis ang yan, ang material. Hindi katulad nito, magaan lang pero matibay. Ginawa ko pang ang ladder, hindi matumba. Walang humahawak. Saka magaan lang pero dahil sa niya, kukunti lang design, magaan siya pero matibay lahat ng yan. Full wheel talaga yan. Saka quality yan. Ito nga pala, double size bed yan. 54 by 75 inches. Yan ang finished product. Pero hindi ko pa napinturahan. Hindi naman halata eh. Wala pang papintura. Siguro next time eh, pipinturahan ko yan. Yan lang po mga master. Maraming salamat sa panonood. At ulitin ko, paki-subscribe na lang para masuportahan nyo yung ibang susunod kong video. Please naman, kasi nag-uumpisa pa lang. Hindi pa marunong magsalita. Ano pa? Mahina pa magsalita. Salamat po sa panonood. Bye!